Kaugnay pa rin ho sa pagsasampa ng kasong libel nitong si Congressman Leviste dito kay Auntie Claire ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Pagkatapos ho ng pagpa-file nila, press con ho nilang dalawa nitong si Attorney Ferdy Topacio. Wala ho tayong maraming tatalakayin dito, ika nga magpo-focus ho tayo dito sa mga naging basihan nitong si Congressman Leviste kung bakit sinampahan niya ng kasong libelo itong si Auntie Claire. Kaya naman kung suportado nyo yung ginawa na yan itong si Congressman Leviste, i-share nyo ho ang ating video para maraming ika nga makaintindi sa ating mga kababayan kung bakit sinampahan ng kasong libel nitong si Congressman Leviste itong si Auntie Claire. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumahal sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Re-recta ho kagad tayo dito kay Congressman Leviste at dito kay Attorney Ferdy Topacio. Game! Tanggalin mo nga kasi wala. Pwedeng may yan. Patay mo doon. Naku, seryoso itong ating henyo ho yan, matalino yung bata na yan, matalino. Gifted, matalino yan. Kaya yung mga, siguro anticipated na rin niya yan, na gagawing issue sa kanya yan bago pa man siya magsalita sa pagbubulgar sa mga kabuktutan na nangyayari sa ating bansa. Sa talino ho ng bata na yan, malamang sa malamang, alam niya na ho na mangyayari sa kanya yan bago pa siya magsalita. Or kung hindi niya man anticipated yan, malamang sa malamang, inaakala niya na nasa matinong kaisipan. Ang mga nasa pamahalaan, iniisip niya na ika nga talagang for good governance ang administrasyon. Nagkakamali ho siya. Nandito ang administrasyon itong si Marcos Jr. at ang mga oligarko para pagtakpan lahat ng kabuktutang ginawa nila sa sambayan ng Pilipinas. Okay na yan. Oo nga eh. Okay, start time. Okay. Please say when the live started. Okay. Magaling tong bata. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Unang-una, nais ko pong pasalamatan. Share. Paki-share ho ng video na to para maraming ika nga maintindihan na sambayan ng Pilipino kung ano nga ba ang ika nga pinagpunot dulo ng pagsasampa ng kasong libelo na yan itong si Congressman Leviste dito kay Auntie Claire. Bayan ng Balayan sa pag-host sa atin ngayong araw na ito. At tayo po ay kakagaling lamang sa Regional Trial Court ng Balayan para magsampa ng kaso laban tayo po ay nagsampa sa tulong po ni Attorney Topacio ng kaso kay Claire Castro for libel on her libelous statements tungkol sa aking solar power business. Uulitin ko lang po, libel case kay Yusek Claire Castro para sa 110 million pesos in damages plus attorney's fees. Ito po ay civil case at hindi criminal case dahil hindi ko naman po nais na masaktan si Yusek Claire Castro. Nais ko lang pong depensahan ang pangalan ko dahil sa kanyang pagpapakalat ng fake news tungkol sa akin. Nais ko din pong linawin na hindi po natin kalaban ang administrasyon at si Yusek Claire Castro lang po ang ating kinasuhan. Pero ayon po sa advice ng ating lawyer, si Attorney Topacio, si Yusek Claire Castro ay pwedeng kasuhan din ng cyber libel o criminal case. Pero dahil ayaw natin masaktan si Yusek Claire Castro, 110 million pesos in damages na lang po ang sinampahan po natin sa kanya at ayaw natin siyang makulong pa. At pag-aaralan natin po ang ating mga susunod na mga hakbang pa sa kanya at sa ibang mga nagpapakalat ng fake news tungkol sa
iba't ibang mga issue na nakikita naman po ng taong bayan ay nagpapalihis lang ng usapan mula sa tunay na issue ng korupsyon sa DPWH dahil si Yusek Claire Castro po kasi ay nagsimula ng kanyang mga vlog episodes tungkol sa akin, baka mga 15 na po ang kanyang mga episodes tungkol sa akin, tungkol sa kung ano-anong mga issue. Nung una, tungkol sa Cabral Files, tapos yung prangkisa na sinabi niyang binenta ko na hindi ko naman binenta, tapos yung ibang mga kontrata sa DOE na hindi naman na po sa akin, at kagabi nga po, hindi lang isa, dalawa ang kanyang episodes sa kanyang vlog tungkol sa akin. In fact, in some ways nakakatuwa na she cares so much about me na ang dami na niya pong content tungkol sa akin, pero sana naman po purihin niya ako, huwag niya akong i-criticize dahil lahat po tayo ay para sa good governance at laban sa korupsyon. Sana katulad ng mga iba na kakampi din natin laban sa korupsyon, magtulungan na lang po tayo para ma-achieve ang mga layunin ng administrasyon na wakasan ng korupsyon sa DPWH. Yo. Palakpakan nun natin itong si Congressman Lian. Sinasabi ko. Diba? Yan dapat. Pwede po, talk back. Talk back na daw sabi ng Alpha. Okay, Congressman, galing ko po sa 12.2 FM dito po sa Batangas. So, ito po bang mga parang fishing expedition sa pag-uungkap ng mga issue laban sa iyo? Sa palagi mo po ba, Congressman Leandro, ito po ba ay hindi doon sa mga expose, doon sa mga Cabral Files, like Cabral Files na inyong siniwalat sa publiko? At saan patungo ito mga nangyayari nito? Ang taong bayan na po ang pwedeng maghusga na nung lumabas lang yung Cabral Files, doon nagsimula yung mga matitinding atake nila laban sa akin. At si Yusek Claire Castro, ang pinaka-high profile na example nito dahil sa dami nga niya po ng mga vlog episodes tungkol sa akin, matapos lamang kong nabanggit na ako po ay in possession ng mga Cabral Files. At ang isang dahilan actually na hindi ko naman sinusubukan na kausapin sila pa na huwag na nilang tamaan ako, ay nakikita naman ng publiko na hindi totoo ang sinasabi nila at ito po ay diversion lang sa totoong issue. At hindi po ako ang nadi-discredit nila. Dinidiscredit nila ang sarili nila. Kaya pinag-aaralan ko po ang aking mga hakbang at nakita ko actually mabuti pa na magsalita siya kasi wala nang naniniwala sa kanya. Release na po ng UCC si Yusek Claire Castro, and this is the exact quote. Inamin ni Kong Leviste na he is not the owner of Solar para sa Bayan anymore, which has the franchise because he's already divested his shares. He himself is the source. What's your take on this? Ang una kong sagot ko po kay Yusek Claire Castro, sumagot na lang si Yusek Claire Castro sa korte dahil may kaso na po kami. At ang direkta ko naman po sagot para sa kaalaman ng publiko ay ang pahayag po kasi niya ay binenta ko ang kumpanyang may prangkisa sa Meralco kaya nagkapera ako daw dahil sa prangkisa. At hindi ko po binenta ang kumpanya na may prangkisa. Ang kumpanyang binenta ko ay ibang kumpanya na ang main asset nito ay lupa sa Nueva Ecija. In fact, pinapasalamatan ko po si Pangulong Bongbong Marcos na siya po ang naging guest of honor sa groundbreaking ng proyekto ng kumpanya na itinatag ko. Ito po ang nagpasok ng pinakamalaking foreign investment sa buong Pilipinas sa taong 2025 at sa ngayon ay nag-i-employ ng mahigit 10,000 ng ating mga kababayan sa Nueva Ecija. Kaya hindi din po totoo na hindi po ako nagde-deliver sa aking mga kontrata. Binenta ko po ang aking kumpanya at yung may-ari ng aking kumpanya, majority stake ngayon, ay nagpapatakbo ng aking kumpanya at matagumpay po ito kasi ito nga po ay pinupuri ng administrasyon. Baka pati si Yusek Claire Castro, pinuri na niya po ang proyekto ng kumpanya na binenta ko. Kaya
Pero ang point ko dito is parang naniligaw si Yusek Claire Castro sa daming mga kumpanya ko kasi yung alegasyon niya, binenta ko yung kumpanya na may prangkisa, yung binenta ko, hindi yung kumpanya na may prangkisa. Yung kumpanya na may prangkisa naman, ito po ang nasabi ko ng status. Ito po ay inaprubahan sa 2019 at may dalawa pong provision ang prangkisa. Una, para mag-operate, kailangan ng implementing rules and regulations. Pwede pong tignan ang batas na ito mismo. At ang DOE po ang dapat maglabas nito at walang inilabas na IRR ang DOE. Pangalawa, franchise na nakalagay naman na kung hindi mag-operate for 2 years, ito po ay ipso facto revoked. Ano, attorney, ang ibig sabihin ng ipso facto revoked? It's very fast, automatically. Okay. So, tumigil po ang operation ng kumpanya sa 2022 dahil hindi pa nabigyan siya ng mga permits to operate. Kaya, within 2 years of that, maaari natin sabihin na ipso facto revoked na ang prangkisa ng kumpanyang ito. Actually, nung una kong binunyag ito, baka nagulat si Yusek Claire kasi hindi niya napag-aralan ang batas na ito. Pero ito naman po ay nasa Google. At kung ginawa lang po nila ang kanilang homework at hindi lang pa po pang social media content ang kanilang mga vlog, hindi na nila sanang sinabi ito at hindi na sila sana napahiya. At dagdag ko rin po na ang Kongreso ay nag-aproba din ng isang general law noong 2022 din na may repealing and mandatory clause na nakasaad na ang mga legislative franchise na may kaugnayan sa batas na yun ay thereby repealed or amended. At nakalagay po sa general law na ito na ang mga kumpanya sa sektor na yun ay hindi nangangailangan ng prangkisa. Ang kinalabasan po ng batas na yun ay walang saysay, wala ng visa ang prangkisa na ibinigay sa kumpanya ko noong 2019. Kaya sa maraming mga dahilan, wala nang prangkisa ang kumpanyang ito at wala na rin naapektuhan sa bagay na ito dahil mula 2022 may bago ng batas ang Pilipinas tungkol sa sektor ng kumpanyang ito. Ayan, maraming salamat po, Congressman. We have another question. Pero kung maaari ko ang dagdagan, ako po ay nasasaktan na pinalabas na yung prangkisa ng gobyerno ay ginawa kong pera. Dahil kabaliktaran nga ang nangyari. Ako po ay nag-invest ng daan-daang milyon para sa initial na mga planta ng kumpanyang ito na handa ng gumawa ng kuryente para tumulong sa ating mga kababayan. Pero hindi na aprubahan ang permit to operate. Kaya, out of exceeding caution, at dahil nirespeto natin ang batas, tinigil namin ang operasyon, hindi na nga gumawa ng kuryente, ang laki po ng luwi ko sa investment na yun. At ang lumalabas, sinabi nila, gumawa ako ng pera at labag ako sa batas. Kabaliktaran nga, nalugi ako dahil ako po ay nag-comply sa batas. Palakpakan natin itong si at least nga naiintindihan na yung ika nga yung kapik niyo sa nitong si Boying Remulla at sinugundahan naman itong si Auntie Claire. Ngayon yung naratibo nila unti-unti na hong nawawasak, hindi lang sa mainstream media, lalong-lalo na sa social media. Palakpakan nun natin itong si Congressman Leviste. Sumunod na pala siya sa batas. Hindi na-aprobahan yung mga permits na kailangan kaya hindi nakapag-operate. Yun ba ang dahilan kung bakit siya sinisingil doon sa hindi daw na-deliver na kuryente? Hindi pala nakapag-operate eh. Ang bihira ako. Kong Ellen Santos po from Net25 here. Nako. Kulinari lang po natin, ano po ba yung pangalan ng kumpanya ninyo na may prangkisa na hindi nyo naman binenta? At alin po yung anong pangalan ng kumpanya na binenta ninyo na wala namang prangkisa? Medyo nilagahan ng Para sa kaalaman ni Yusek Claire Castro, ang kumpanyang may prangkisa ay Solar para sa Bayan Corporation. Ang kumpanyang binenta ko sa Meralco ay SP New Energy Corporation. At ang nababanggit, kung hindi po ako nagkakamali, sa mga pahayag ng DOE, ang
SP New Energy Corporation. Kaya actually, nalulungkot din ako na nasama pa sa usapan ang kumpanyang binenta ko na sa ibang kumpanya. Tahimik lang naman po sila, gumagawa sila ng trabaho para sa ating mga kababayan. Pinakamalaking foreign investment nga po ng ating bansa ay nasa kumpanyang binenta ko. At ito nga po ay pinuri ni Pangulong Bongbong Marcos sa November 2024 sa groundbreaking. Tapos dahil hindi nag-research si Yusek Claire, biglang kinontra pa niya ang pagpuri ni Pangulong Bongbong Marcos sa proyekto ng kumpanyang itinatag ko. At ang pinaka masamang consequence nito ay baka mag-isip na ang mga investor, lalo na mga dayuhan, na hindi naman kailangan mag-invest sa Pilipinas. Bakit pa ako mag-invest sa bansang ito kung maaari akong maging content ng vlog ng Yusek? Kaya ito po ay actually magbibigay ng chilling effect para sa mga investor sa power sector at ng mga foreign investors. Dahil ang dahilan na hindi ko po naituloy ang ibang mga proyekto ko na wala akong nakuhang kahit piso mula sa gobyerno, pero hindi ko lang itinuloy ang pagpatatayo ng mga private projects ko ay dahil nga sa hirap sa pagkuha ng mga approvals ng gobyerno. At ito din po ay dahilan na may perception ang mga investor na mahirap magnegosyo sa Pilipinas dahil ang mga negosyante ay ginigipit ng gobyerno. At ang lumalabas, Baka hindi ka nagbigay, Congressman Leviste. Hindi ka nagbigay doon sa mga matatakaw sa Malacanang. 'Di ba? Baka hindi mo sila binigyan kaya hindi naaprubahan yung iyong mga permit to operate, 'di ba? Oh, pero kung nagbigay ka, siyempre lang naman, 'di ba? Tatakaw sa pera ng mga 'yan. ayoko naman pong maghusga tungkol sa mga polisiya ng ibang mga ahensya ng gobyerno, pero napapatunayan ngayon na kung ikaw ay kahit matinong investor sa Pilipinas, ginigipit ka ng PCO Undersecretary na si Claire Castro. Kaya ang hiling ko na lang po kay Yusek Claire Castro, ang vlog niya ngayong gabi ay patungkol sa paano natin itaas ang foreign direct investment sa ating bansa at paano natin ayusin ang peso to dollar na ngayon ay almost 50 centavos to $1. Nako. Kung nabanggit ko kanina yung sa DOE, ano po. Hamon ho yan ha. Hamon ho nitong si Congressman Leviste dito kay Auntie Claire. Sabi ng DOE Secretary, binughost niyo daw sila doon sa 24 billion pesos na fine na ipinataw sa inyong kumpanya. Well, in fact, sa nabanggit niyo po kanina, parang kayo pa yung nalugi. Opo. At gusto ko lang pong linawin kasi baka akala ng iba, ito ay parang DPWH contract na binayaran ako tapos hindi ko tinapos. Yun po ang ibig sabihin ng ghost. Wala po akong kahit piso na natanggap mula sa gobyerno. Ito po ay parang nagtatayo ka ng subdivision o shopping center. Tapos hindi mo ituloy kasi hindi ka nakakuha ng mga permit to operate. At ang mga sinasabi din na ito ay nagresulta sa pagtaas ng presyo ng kuryente ay kabaliktaran din. Unang-una, pwede yung i-research at pwedeng talakayin sa ibang araw. Ako po ang nagtaguyod ng mas mababang mga presyo sa power industry. Kaya maraming ang mga nagalit na pinapababa ko ang presyo. Kaya ang mga may gusto ng mataas na presyo ay may gusto din na hindi matuloy ang ibang mga proyekto ko. Pero yung nagpapataas ng presyo, pag ginigipit ng gobyerno ang mga investor, kaya hindi natutuloy ang mga proyekto. Kaya humihiling na lang ako sa mga nagsasalita na imbes na mag-atake sa akin, isip na lang tayo ng mga paraan na manghikayat ng mga investor na magtayo ng mga investment sa ating bansa. Yan, meron po tayong susunod na katanungan. Makikiabot na lang po ng isa po mo ng mic. Okay po, please go ahead po. Pero lililang ko lang po, si Secretary Shangarin din ay kaibigan ng aking ina. Kaya ang aking mga pahayag po ay directed kay Yusek Claire Castro, hindi po sa aking mga iginagalang na ibang mga kawani ng gobyerno. So, the Senate has sent an invitation through the Office of the Speaker for you to attend the Blue Ribbon Committee.
Kaibigan pala ng ina niya. Ang nais kong sagutin dyan ay Yes or no? ang nais kong sagutin sana ay sana gulatin na lang natin sila kung darating ako o hindi. Pero okay, dahil tinanong niyo ako, at gusto ko talaga, basta papayagan ako, pupunta po ako. At ako po ay nakatanggap naman po ng imbitasyon. At ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga nananawagan para sa transparency sa paggamit ng pondo ng bayan, higit po sa lahat kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Dahil yung mga ginagawa niyo po talaga ay para sa bayan. Marami pong mga natatamaan sa mga Blue Ribbon Committee hearings na ito. Maraming may gustong hindi na matuloy ang mga Blue Ribbon Committee hearings na ito. At despite all of those who would want to keep the truth from the public, the fact na ipinagpapatuloy pa ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang mga Blue Ribbon Committee hearings ay isang napaka gandang patunay na seryoso ang ating gobyerno, lalong-lalo po ang Senado sa leadership po ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Ito, ako, ramdam kita, Brad eh. Yung mga emosyon sa puso mo, ika nga, hindi na natin maalaman kung ano yan. Ang dami na eh, nagkakagulo-gulo na eh. Meron ka sa mga maanumalyang flood control project, ginawa mo ng advocacy yan. Tapos bigla, kesyo na inimbitahan ka, ngayon medyo, ang dating parang medyo emotional ka. Ramdam kita, Brad. Ako, ramdam ko yung pagiging medyo emotional nitong si Congressman Leviste. Kaso, ang problema dito, hawak din sa betlog ng mga oligarko itong si Marcos Jr. ay itong si Ping Lacson. Kasi hindi pa nag-uumpisa yung hearing na pinaplano niyang ikandak. Ilinihas niya na ho sa Malacanang. Di ba? Yung tipong iliniligaw nitong si Bunuan ng Malacanang, mali-maling mga coordinates. So, presidente ka, laki ng iyong confidential and intelligence fund, hindi mo ba mahuhuli yan kung liniligaw ka? Hindi ka man lamang nagpadala ng 5, 3 katao, 10 katao, 1 katao para o yung iyong mga tauhan dyan sa lugar na yan para ipaimbestigahan o para i-double check yung mga ginagawa dyan sa mga lugar na yan ng DPWH kung talaga nga bang akma doon sa ibinigay nitong si Bunuan. Yung tipong napakalim ng excuse nitong si Lacson para sabihin niya na maling coordinates, presidente ka, maling coordinates, anak ng toko. Yung mayor, yung congressman, yung senador na doon sa lugar na yun, hindi man lamang tatawag sa isa sa mga tauhan mo na wala namang ganitong proyekto dito, ghost project yan, banatan mo si Bunuan. Walang ganon. Napakalimu talaga nung excuse na yun itong si Marcos Jr. Sa totoo lang ha. Para lumabas ang katotohanan sa paggamit ng pondo ng bayan. Sir, can you please clarify kasi sinabi niyo about po. ng permiso po sa inyo. Naiyak Okay. na naman ang bata. Ang usapan natin ay initially about the case that I filed on Yusek Claire Castro this morning. But I thank you for bringing up this topic because it is the real issue for public interest now. And I'm going to say some things now for the first time. Bata pa nito. Unang-una po, mula nung may nakuha kong mga files mula sa DPWH last year, marami ng mga nagsabi sa aking ina, and in some cases pati sa akin, na gagawa na ako ng mga kaso kung ilalabas ko ang mga files na ito. At para sa sarili kong kapakanan, tumihimik na lang po ako. Pero, not least because of exemplary role models like Senate President Pro Tempore Ping Lacson, tuloy po tayong nagsasalita at naglalabas ng impormasyon tungkol dito. Ngayon, ang alam ng publiko tungkol sa files sa DPWH at tungkol sa mga DPWH projects ay tip of the iceberg po lamang. The public only knows the tip of the iceberg in terms of
the projects currently being investigated by the DPWH. But I hope that the Blue Ribbon Committee hearing led by Senate President Pro Tempore Ping Lacson will increase the public's knowledge of what are really behind these files. And I defer to Senate President Pro Tempore Ping Lacson on doing so, because I greatly appreciate also his and even Congress's statement that they will subpoena the Cabral files from the DPWH, and hopefully by doing this in the Blue Ribbon Committee hearing, finally malalaman na ng publiko ano po ang laman nito. Pero tinanong niyo po, bakit ako maaring hindi makarating sa Blue Ribbon Committee hearing kahit na ako po ay nakatanggap na ng imbitasyon? Dahil maraming akong nagsasabi na huwag kang magsalita at baka kung ano pang mangyari sa'yo. Kaya ang mga files na hawak ko ay nasa mga USB. At kung may mangyari man sa akin, lalabas ang buong files na hawak ko. Kaya makakaasa po ang publiko na malalaman nila ang katotohanan patungkol sa budget ng DPWH at sa mga proyekto ng DPWH kahit may mangyari sa akin. Pero kaya ko po sinabi na hindi ako sigurado na makakarating ako sa Blue Ribbon Committee hearing dahil kung babasehan ko po sa mga ipinarating na sa akin at sa aking ina, hindi ko po alam kung ano po ang mangyayari sa akin bago mag-Blue Ribbon Committee hearing. Opo, so hindi naman po ibig sabihin that you need to seek permission from the House leadership or the Speaker? Hindi po. Basta ako po ay may imbitasyon. Basta ako po ay hindi patahimikin, nais ko pong dumalo sa Blue Ribbon Committee hearing. So can you please clarify the information? Handa ka ba, Ping? Mabibigyan mo ba ng sapat na oras itong si Congressman Leviste? Ha? Diyan sa Blue Ribbon na yan. Baka 10 minutes lang, hindi mo siya mabigyan, ha? Ako, aabangan ko yan. Itong si Congressman Leviste lang ang hihintayin kong magsalita dyan sa Blue Ribbon na yan. Kasi kung itong si Tulfo, Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, Ping Lacson, lahat kayo dyan, karamihan sa inyo dyan, panigurado. Ang gagawin nyo lang dyan, pagtatakpan si Marcos Jr. Pero itong bata na to, walang pagtatakpan to. Lahat ng dapat na mailabas, ilalabas yan. Ngayon kung merong madamay na taga-suporta ni Tatay Digong o kung sino pa man, hindi ho natin kikilingan yan, atin hong babanatan. Hindi ho tayo kagaya ng mga Talyanista at Ensaymada. Pag napupunta na sa kanilang mga padrino, kanilang mga patron, yung usapin ng mga anomalya sa Pilipinas, bigla ho silang nananahimik. That you are Kaya malakas ang loob natin kasi walang magnanakaw na Duterte. still the Vice Chair of the Board of Solar Philippines? Ako po ay may-ari ng Solar Philippines. Kaya ang kumpanyang itinutukoy, una, yung Solar para sa Bayan, at pangalawa po, ang SP New Energy Corporation, hindi po ang Solar Philippines. Ang Solar Philippines Power Project Holdings Inc., ang holding company ng mga shares ko sa mga ibang kumpanya, kabilang ang minority interest ko sa SP New Energy Corporation. Ako po ay walang management involvement sa SP New Energy Corporation, at I believe may komunikasyon ang SP New Energy Corporation sa DOE. Ako po ay hindi nakakatanggap ng mga komunikasyon na ito. So hindi po kayo involved dun sa day-to-day operations ng Solar Philippines? Ako, pero by the way, ako po ay may SALN. Nakalagay po ang shareholdings ko. At ang SP New Energy Corporation din naman po ay publicly listed company sa Philippine Stock Exchange. Kaya consistent with our advocacy for transparency, nilalabas naman po natin ang aking mga ownership interests sa mga kumpanyang ito. Hindi po ito controlling interest sa SPNEC, at ako din po ay nag-iingat na umiwas sa mga usapan na makaka-involve sa companies that I have interest in. Pero in fact, kung ako po ay bibigyan ng pagkakataon ng Kongreso na talakayin din ang mga issue sa power industry, baka 6 na oras po tayong magpe-press con tungkol sa mga anomalya at ang regulatory capture at ang ibang mga
sikreto na hindi pa lumabas sa publiko tungkol sa power industry. Pero alang-alang din po sa maraming mga matatamaan kung tayo po ay magkakaroon ng press con po tungkol doon, hindi ko po binubuksan ang mga issues ng power industry. Ito po ay aking sagot lang sa iniiwasan ko nga na talakayan ang mga sektor na may connection sa mga kumpanya na ako po ay may shares in. Opo. Sir, last na lang po. Can you give us a timeline ng request nyo for a meeting with Senator Lacson? Like, on this day, kinausap niyo yung mom nyo and then your mom talked to Senator Lacson, etc. Plus yung reports daw that you cried to your mom. Can you please clarify that? Unang-una po, ang sinabi naman po ni Senting ay nag-usap siya sa aking ina. So, hindi naman po ako yung nag-usap in that instance directly kay Senting. At hindi po totoo na umiyak ako sa aking ina. Baka mas totoo po na ang aking ina yung umiyak. Pero ang sinabi naman po ni Senting sa kanyang press briefing ng isang araw ay ako po ay dumadaing sa aking ina kung bakit ako ang inaatake kung si Senting din po ay may marami naman din binubunyag. At unang-una dahil si Senting kasi naman ay very senior and highly respected member of the Senate at very Senior, highly respected, hindi siguro totoo. Pero yung senior, oo, conforme ako doon. Anak ng Toka, tagal na niya sa pamahalaan, wala pa rin siyang nagawa. Pero yung highly respected, anak ng Toka, kung pwede lang, ika nga yung mga naghahanap ng katotohanan dito sa mga maanomalyang flood control, kung pwede lang murahin na sabay-sabay si Peng, ginawa na ho nila. very well-prepared siya sa kanyang mga binubunyag. Yung unang nabanggit ni Senting ay ang karamihan ng mga miyembro ng 19th Congress ay may mga insertion. Nung nabanggit niya yun, maraming mga nagalit, pero yun ay totoo. Kaya saludo po ako sa kanya, kahit po maraming mga natamaan, sinabi niya ang totoo. Tapos nabanggit din niya na at least 5 cabinet secretaries and even some secretaries, locals, I am corroborating what Senator Ping Lacson has said, and yun po ang konteksto bakit sinabi ko sa akin na bakit ako ang inaatake pero si Senting hindi. Kasi syempre, lahat ng mga tao takot kay Senting eh. Kaya ang isa naman na nabanggit ni Senting sa kanyang press briefing, which I'm thankful for his example, is nung siya naman po ay nagsimula din, marami naman din po ang mga umatake sa kanya, pero he persisted and I gained inspiration from his example. But hindi po karakter ko na umiyak sa aking ina. Baka umiyak ako sa mga interviews nyo kasi ang mga katanungan ay tungkol sa aking ina. Dahil actually, yung ikinalulungkot ko ay the fact na yung aking ina ay nasa-stress dahil sa akin. At ang payo niya sa akin ay ang ganda-ganda naman po ng aking buhay, bakit ko kailangan na magsalita pa tungkol dito? Alam nyo, kabaligtaran nga ang sinasabi ni Yusek Claire Castro na gumawa ako ng pera sa mga transaction sa gobyerno. Yung ginagawa ko ngayon ay wala akong financial benefit. Malaki ang nawawalan sa akin financially dahil dito. Pero ang sana nakikita ng publiko, ang importante sa akin ay hindi ang sarili kong kapakanan o financial interest, kung hindi ang paglalabas ng katotohanan. Pero ang dahilan po na nalulungkot ako ay dahil maraming kumakausap sa aking ina at nasistress siya at pinapayuhan niya ako na tumahimik na lang. Pero dahil sa aking conviction na dapat lumabas ang katotohanan, pinapapatuloy ko pa ito, pero sana wag na pong ma-stress ang aking ina. So sir, sinabi mo kanina na baka mas totoo na yung aking ina ang umiyak. So, did she cry to Senator Lacson or pag kayo nag-uusap? Hindi siguro kasi Ano mo, ang bobobo ng mga tanong? Anak ng Toka, ang daming pwedeng itanong doon sa mga doon sa sagot doon sa mga sinabi nitong si Congressman Leviste. Yung talagang pang-intriga, pang-chismis, walang ya talaga itong mga mainstream media na to. Kaya naman mag-subscribe na ho kayo kay PH Update dahil hindi ho natin ginagawa ng mga walang yan.
yung pag-iyak nitong si Legarda ang iyong itatanong. Sa dami na sinabi niya, magkano hong nalugi nyo? Di ba? Gaano ho ba karaming potensyal na trabaho maibigay ng kumpanya nyo na yan na hindi na ituloy dahil sa hindi kayo nagbigay ng suhol sa pamahalaan? Di ba? Yung mga tanong na yon. I think text naman sila na-communicate eh. Pero, Pero kung kayo nag-uusap, sir, umiiyak siya sa'yo. hindi naman ko masasabi yan. Pero, basta, yung nanay ko, yung mas naaapektuhan kaysa sa akin. Kasi, ako po ay, nabanggit ko naman din sa ibang interview, mahirap na kalaban. Dahil, binenta ko ang aking kumpanya, kaya wala akong kailangang proteksyonan, wala ko akong asawa o anak, at wala akong kailangan na pera galing sa gobyerno. Ang gusto ko lang po ay ilabas ang katotohanan at kung aatakihin ako, lalo kong Very dangerous ho itong bata na to. Doon sa mga sinabi niya na yon, kung kung sino man ang kalaban niya, sa tingin ko kailangan mag-isip-isip na. Una sa lahat, sinabi niya, ako wala akong pamilya, wala akong anak, wala akong pera na kailangan na galing sa pamahalaan. Magaling tong bata, palakpakan ho natin. Saludo, Congressman Lian. ilabas ang katotohanan. Sir, how do Pero ang aking ina naman, bilang ina, ay syempre, concerned sa kanyang anak. Sir, how do you take yung advice po ni Senator Lacson na huwag bara-bara? Ako po ay nagpapasalamat sa payo ni Senator Lacson at I will actually follow that kasi ilang araw naman di ako nagpa-interview eh. Pero problema, kinakontak niyo ako para magpa-interview. Kaya nandito tayo ngayon, di ba? Pero para malinaw ha, ang media yung nangungulit sa akin. Pero hindi ko nga pinagbibigyan ng ilang araw. Pero ngayon, may interview tayo. Thank you, sir. Sir, follow-up questions lang po. Sis Bilang, can I just confer with him for a while? Okay, po. Pasensya. Naririnig, attorney. Attorney, naririnig. Bababa sa labi mo dyan, dapat talagang bulong talaga. Eh no, sinumpa talaga. Sinom para mabasa yung labi mo. Sorry, let's assume, sorry. As I'm speaking with you right now, the reason why Attorney Tomac told me to look at my phone is there are really threats to me right now. Dahil baka noon hindi alam ng iba ang ibang hawak ko maliban sa Cabral Files. Ang lumabas na sa media ay tip of the iceberg ko lamang. Nako, Kung ilabas ko lahat ng mga files na hawak ko, maiintindihan ng taong bayan bakit higit pa sa lahat ng ibang mga target, ako ang pangunahing target ng iba't ibang mga personalidad sa nakaraang mga araw at linggo. At the more na ina-attack sinong papaniwalaan nyo? Si Vince Dizon na aso nitong mga oligarkot nitong si Marcos Jr. o itong bata na gusto lang niyang ilabas ang katotohanan, kaya lang malakas sa loob niya, wala siyang pamilya at hindi siya nagnakaw sa pamahalaan. Sino? Sino ang papaniwalaan nyo? Ikaw man yung sa baba. Kaya ako, the more na nakikita ng taong bayan na tila may dahilan na nais ng iba na patahimikin ako, at ako naman po ay nakikinig sa payo ni Senator Ping Lacson na huwag bara-bara, kaya yung mga hawak kong ebidensya higit pa sa Cabral Files ay hindi ko inilalabas. Pero ang taong bayan na mismo pwedeng makakita na tila may dahilan na napakaraming mga personalidad ay umaatake sa akin. Kung ako naman po ay walang hawak na damaging evidence, siguro marami naman pong ibang atakihin nila na lang. O maraming ibang mga talakayan nila na lang.
Pero ang dahilan na ang daming mga umaatake sa akin ay sa kadahilanan na ang hawak kong ebidensya ay higit pa sa Cabral Files, at kung ilalabas ko ito, malaki ang magiging consequences nito para sa ating bansa. At dahil sila po ay nagmamonitor sa ating press con ngayon, ako po ay sumusunod sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara. Basta wag nyo akong patayin. Dahil kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. Nako, matindi ho yan. Matindi ho yan. Galit na ang bata. Ginalit niyo itong si Congressman Lian. Alam naman ho natin. Kung eto, meron na akong kumbaga paunang naiisip kung ano yung mga hawak na yan. Yung ba mga hawak mo na yan, Kong Lian, magdidiin sa mga personalidad sa Malacanang na sila ang mastermind dito sa mga maanomalyang flood control project. Naku, gusto daw gurgurin itong si Congressman Lian. Sino kaya yung mga gustong gumurgur sa kanya na yan? Yan ba yung mga dumoble ang kanilang mga network? Nung pumasok ang administrasyon nitong si Ajik? Ito ba yung mga mga proponent na pinagkakitaan itong mga maanomalyang flood control project? Kayo ba naman, napakaraming mga congressman, pagka nagtulong-tulong yan para ipaligpit itong bata na to dahil nakasaalang-alang sa kamay nitong si Congressman Lian ang buhay ng mga siraulo dyan sa House of Representatives. Saludo, Congressman Lian, saludo. Kasama ko na, huwag nyo rin akong patayin, ha? Bakit, alam mo na ba? Going back lang dun sa filing ko ninyo. Alam mo na ba kung If you can also Attorney comment on the statement of Yusek Claire. She's saying, Kaya ito 2028 na to, make or break ko para sa kanila to. Pagka hindi nila hindi nila natalo si VP Sara o nakatakbo si VP Sara, automatic makukulong ho yung mga yan. Yun ang sigurado ko sa inyo. Yun ang may papangako ko kahit hindi pa sinabi ni VP Sara. Lahat ng akusado, lahat ng may pananagutan dito sa mga maanomalyang flood control project, makukulong yung mga yan. Pagka naging presidente si Vice President Sara Duterte, hindi sa kung anong kadahilanan pa naman pa yan. Hindi dahil paghihiganti o kung ano pa man. Ang sigurado dito, mailalagay sa tamang lugar ang Pilipinas kung si VP Sara ang ating presidente ngayong mga panahon na. ang source ng DUI ay pagbebenta ng company na may franchise ay galing kay Ombudsman Remulla, pero hindi niya sasampahan ng kaso ang Ombudsman dahil ibinagalan niya ito at kaibigan ng nanay niya. Kakasuhan pa niya ako dahil sa hindi ako kaibigan ng nanay niya at hindi niya ako binagalang. Can we say that the statements of the Ombudsman are with basis and not maligning, while my statements sourced from the Ombudsman are nothing but libelous? I think my words speak for itself. Iginagalang ko po si Ombudsman Boy Remulla at si DOE Secretary Sharon Garin, at totoo po na sila po ay mga kaibigan ng aking ina. That's why you're not filing cases against libel against. Mas komplikado to. Sumagot na lang si Yusek Claire Castro sa korte. Okay. O ano? Auntie Claire, binibait mo pa tong bata. Akala mo mabibait mo. Meron katabing veterano yan. Kung iniisip mo magaling kang abogado, wala ka sakaling kingan ni Topacio lang yan. Pero pwede ko pong bigyan ng pagkakataon kay Atty. Topacio na linawin din sa publiko bakit mananalo tayo sa kaso nito at si Yusek Claire Castro ay magbabayad ng damages sa kasong ito, at kung gugustuhin sana na sampahan siya ng criminal case, si Yusek Claire Castro ay makukulong. Pero dahil ayaw ko siyang masaktan, hindi ko siya sinampahan ngayong araw ng criminal case pa. Pero, Attorney, Wala na kasi as I already explained, medyo komplikado yung dynamics eh. But let it be known na this is not the last. This is maybe the first, but this is not the last. Kung meron pa kami nakikita against any other person, then a-advisean po namin ang aming kliyente kung anong dapat gawin. But ito lang just to vindicate, this is more of vindication. So, katulad ng sinabi niya, ayaw niyang makulong si Yusek Claire Castro. magbayad ng mga 110 million. Ano? Tapos, ito, Maganda lang yun. dagdag ko to.
yung 110 million pesos na babayaran ni Yusek Claire Castro sa akin ay ibibigay ko sa mga biktima ng mga substandard proyekto ng flood control. Palakpakan natin ang bata, palakpakan nun natin itong si Congressman Lian. Yan ang sinasabi ko, di ba? Hindi ang kagaya nitong si Ricky Rason. Kaya umaasa ako, wag nang magsinungaling si Yusek Claire Castro, aminin na lang niya ang katotohanan, magbayad siya ng multa ng 110 million pesos at ipamamahagi ko po ito sa mga biktima ng mga substandard flood control projects. Sir, also you said, kasi Hindi niya iba kailangan yung yun. kumpanya. Bilyonaryo din naman kasi yan eh. Bilyonaryo din naman kasi itong si Congressman Lian, kaya sigurado hindi niya kailangan yan. Saludo Congressman Lian ha. Sobrang ika nga nakakabilib ka at sana magsilbing inspirasyon ka sa mga bagong mga politiko, mga batang gustong pumasok sa politiko na pwede nilang gawing template yung ginagawa mo ngayon. Saludo. Yan, na ibinenta ninyo. Hindi ito yung may prangkisa. Ano po yung nangyari doon sa kampanya na may prangkisa? Kayo po ba ay nananatiling owner po ng solar para sa bayan as we speak? Ano na po ang status nitong solar para sa bayan na may prangkisa from Congress? The essential point po is, for various reasons, wala nang prangkisa ang solar para sa bayan. Unang-una, nabanggit ko po kanina, para malinaw po, nakalagay sa prangkisa dalawang probisyon. Una, within 2 years, kung walang operasyon, ito po ay ipso facto revoked. Automatic po. Pangalawa, kailangan ng implementing rules and regulations para mag-operate at hindi po ito inilabas, kaya hindi po siya namin na inoperate. At noong 2022 pa lang ay may bagong general law na ipinasa ng Kongreso with the consultation of the DOE para may repealing or a mandatory clause para wala ng visa o wala ng saysay ang prangkisang ito. Given the foregoing, I think we can say na wala na ring solar para sa bayan franchise. Sarado na po. Ano po ang status? Nagsarado na po ang operations ng solar para sa bayan. Defunct po ang negosyo nito. We'll take the last 2 questions, please. Since when, sir? I already said 2022. And in 2022, labas din kasi ng bagong law with a repealing and a mandatory provision that refers specifically to legislative franchises on the same topic. Microgrids. Kaya wala ng visa at wala ng saysay ang kumpanyang ito at wala naman din nag-bring up ng issue ito maliban sa nung nabanggit ko yung Cabral Files. And you remain the owner of Solar Philippines? Yes, I own Solar Philippines Power Project Holdings Inc. Sa lahat ng mga pangalan ng mga kumpanya, yung mother company ko po para sa aking shares sa SPNEC ay Solar Philippines and I own Solar Philippines. Holding yun eh, oo. Kasi sir, ang sinasabi ng DOE, Solar Philippines, yung hindi nakadeliver sa commitments nito. What can you say about that? Yung Na 2% yung kumpanyang binenta ko po kasi sa Meralco ay pangalang Solar Philippines New Energy Corporation din. Puro Solar Philippines po kasi ang mga pangalan ng aking mga kumpanya eh. At I really think na medyo na-over na yung media coverage on this thing. Kasi para sa kaalaman ng lahat, maraming mga kumpanya naman na may mga permit, hindi lang ituloy yung mga proyekto, at hindi naman nagiging subject ng mga presscon ang mga cancellation ng mga contracts na ito. At I really just want to make the media focus on what is in the real public interest. Can we get a categorical answer if... Categorical na yun. Next question na tayo. Next question na please. Wait, we only have 2 more questions. Kung na-deliver po yun. Oh yeah, yes. Kasi ang sabi parang 2% Okay. nung commitment yung Okay. naibigay. Well, let me first preface by saying, iginagalang ko si DOE Secretary Sharon Garin at siya po ay kaibigan ng akin. Ang aking pahayag ay general at ang aking pahayag po ay ito. Ang SP New Energy Corporation, ang kumpanyang binenta ko sa Meralco, ay may proyekto sa Nueva Ecija. Yun po ang dahilan na binili ang kumpanya ko ng Meralco na may mahigit 3,000 hectares
by the way, taking a step back lang, sa tingin ko, kaya naisip nila na binenta ko ang prangkisa kasi nagtaka ang iba, bakit nagbayad ang Meralco ng ganitong kalaking halaga? Dahil may mahigit 3,000 hectares. Pinapaliwanag ko lang kasi ito po talaga ang psychology ng iba. Pero lilinawin ko lang na ang kumpanyang binenta ko sa Meralco ay walang prangkisa at walang kinalaman sa prangkisa. Pero you're asking, totoo ba yung 2%? Hindi po. How much did you? Okay, ganito po. Ang kumpanya na binenta ko sa Meralco ay may proyekto sa Nueva Ecija na 3,500 megawatts. Ito po ay na-groundbreak ni Pangulong BBM in November 2024 at ako po ay nagpapasalamat sa suporta ng administrasyon para sa proyektong ito. Kaya ko po hindi nais na banggain ang mga pahayag ng iba dahil napapasalamat naman din po tayo na tumulong nga sila sa mga inisyatibong ito at ang sinasabi ko nga ay dahil, ganito lang po, dahil sa mga magandang polisiya ng administrasyon, pumasok ang pinakamalaking foreign investment sa buong bansa sa taong 2025 sa kumpanyang ito. Pinondohan ito ng mga pinakamalalaking bangko sa ating bansa at ang Meralco po ang nagpapatakbo ng kumpanyang ito. Ang aking kumpanyang itinatag na binenta sa kanila na may ongoing na proyekto na 3,500 megawatts. Hindi po yung 2% na inyong binabanggit. May I just add that the same, excuse me. Nag-resign sa Philippine Stock Exchange. Yung mga yung mga antag dito, yung mga media, kala mo talagang napaka-importante ng tinatanong nila. Yung di mo nakikipag ano pa sila, nakikipagtagisan pa sila ng boss dito kay Atty. Topacio. That's it. Meralco. May I just add that the same as exchange. Kasi listed yan, di ba? And the Securities and Exchange Commission. Pero magandang sagot ko lang is, lahat po nito ay nasa website. Kaya sa website na lang po. And Claire Castro should have known. Kaya, research muna bago mag-vlog. Last two questions, I'm so please. sorry, we have a lot of questions. We traveled all the way from Manila. Okay, So, sir, We have some time constraints today. Actually, ako po ay walang time constraint sa ngayon. Pero para sa inyong kaalaman, may mga tumatawag sa amin ngayon habang kami po ay nasa-press con. Okay, pero thank you, one question, sir. kung may mangyayari sa akin dahil sa mga tanong nyo, sasabihin ko na lang dahil tinanong ako ng TV5. Kaya po, Malahura talaga yung sa TV5 na yan. Pagka yan yung babae na nakapula dyan, na pagka tumingin, akala mo talagang pagmamay-ari niya lahat ng tao. Yung reporter ng TV5 na babae na taray-taray kung tumingin, akala mo naman kagandahan yung pangit-pangit lang naman. nilabas yung katotohanan kaagad. I think we can proceed na po with the question. Kung Leandro, can we just establish, okay na yung SPNet? Ayan. Yung reporter ng News 5 na akala mo nuknukan ng ganda pagka kumakaasta kala mo pagmamayari niya lahat ng ini-interview niya. Hindi naman natin, banas na banas tayo. Hindi na makagandahan. Maganda pa sa kanya itong si Ma'am, ano pangalan nun sa Net25? Itong si, ano pangalan? Kalimutan ko. Lana PH, nakakalimutan mo na pangalan. Si Ma'am Edith, di ba? Si Ma'am Edith Santos ba yun? Tama ba yun? Maganda pa sa kanya yun. Akala mo nung kagandahan. Solar para sa bayan, yun yung nagkaroon ng prangkisa, nawala po yung 2022. It stopped operating and the It's a factor. and the general law was So there are questions po By about Congress that. Kasi in 2022. meron pong interview with the UAC Secretary Dan Green. Ang tanong sa kanya, it's unfortunate that the government believed in your promises na apektuhan po tayo lahat. Off daw po na hinayaan mo, hahayaan mo after couple of years, 2 years, 4 years, yung franchise na hiningi mo, and then nawala na lang, hinayaan mo raw po ng gano'n. Okay. So what was the motivation behind itong mga refound okay. franchise? Can this be my last
answer. I still have 4 questions. Please po, I waited for my turn, sir. Okay. Sige, sige. Unang-una, I showed good faith by investing hundreds of millions of pesos into the business that was eventually not given permits to operate. And I stopped the operation of the business to be exceedingly careful in complying with the law. And your question is why do we allow it to just stop operating? Okay, number one, showed good faith in investing hundreds of millions of pesos. Number two, we stopped it now because of a lack of approval for permits by various grantors of permits, including the DOE. So, nagtigil ang operasyon ng aking kumpanya dahil nga hindi inaprubahan ang iilang mga permits, kabilang ang permits ng DOE. Pangatlo, baka hindi pa nyo na ito na-research. Ito po ay sinampahan ng kaso ng, I'll just mention, the electric cooperatives. Dahil, ayaw pong buksan yung issue sa mga electric cooperatives dahil unang-una, ginagalang ko po ang aking mga kasamahan sa Kongreso na nag-represent din po ng sektor ng mga electric cooperatives. Hindi ko po sila kaaway. Pero as a matter of research, soon after the approval of the franchise ng kaso ng Association ng Electric Cooperatives ang grant ng franchise na ito. Okay. And then, the general law was passed. Actually, paulit-ulit na rin po ako dito eh. Pero according tayo, I would object and say ask and answer. I think parang dami ko ng informasyon dito. In other words, So yung GIS nyo, meron kayo dito, November 2024, Yes. meeting Okay. pa ang solar para sa bayan. So ano nangyari talaga? May? The company stopped operating already. you have, well, excuse me, from a legal standpoint, you have to distinguish between operation and existence and the franchise. Wait, but, okay. I'll just repeat, okay? Because your first, sorry, did I answer your last question already? Sige, I can move kasi I think you have very limited time. I need to know po, can you give us direct answers yung mga kontrata na yung government contracts doon po sa mga hawak ninyo, Solar Philippines, Solar para sa bayan. Yes. Actually, I'm already giving you a lot of leeway in this press conference. Not supposed to be. Both sides, Yes. but we should respect also Yes. attorney Yeah. Tupasha and Congress. No, but first, can I get you to acknowledge your previous questions have already been answered? Yes, So I just wanted understood by everyone. Unang-una, nag-invest po ako ng daan-daang milyon, tapos hindi ko binigyan ng approval ng iba't ibang mga ahensya, kaya tumigil ang operasyon, tapos sinampahan ng kaso ng iba para huwag ituloy ang prangkisa, tapos nagbigay ng bagong general law, tapos dahil dito na ipso facto revoke ang franchise. Ngayon, sa inyong susunod na tanong, ang komunikasyon tungkol sa multang binabanggit sa media ay sa aking pagkakaintindi sa kumpanyang binenta ko sa Meralco at hindi po sa kumpanya ko. Okay. We have to understand that a company, a corporation has a separate juridical entity from the person. Not only that, but my answer is I sold the company to Meralco. Yung kumpanya na may binabanggit na multa. Solar Philippines. 28 from Solar Philippines. SPNet. Yung kumpanyang Ang pinarminate. nabanggit ko na po sa aking exclusive interviews with DCBB and GMA na ako po ay may multa na ako po ay may natanggap na komunikasyon tungkol sa mga mas maliliit na multa. Kaya totoo po na may ibang mga nakansilang mga kontrata patungkol sa mga mas maliliit na multa sa halaga ng tens of millions of pesos.
Pero yung binabanggit sa media na alleged 24B ay actually something that I am not fully informed about. Kasi kung hindi po ako nagkakamali, yun po ay komunikasyon sa kumpanyang binenta ko. Dahil hindi po yun multa sa akin. Sir, clearly, you have shares po. Nabanggit niyo may shares kayo, you're not directly involved in the Shares where? It's okay, I understand. Shares sa Solar Philippines and SPNet. SPNet. Under the 1987 Constitution, Article 6, Section 14, no senator or member of the House of Representatives may be directly or indirectly be interested financially in any contract with or in any Parang nasa hearing na tayo sa House of Representatives. Ayaw niyong itanong yun sa mga ibang congressman? franchise or special privilege granted by the government or any supervision agency or instrumentality thereof, hey, any government or blah, 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 blah. Your comment on this, kasi sir, under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, directly or indirectly having financial or pecuniary interest in any business contract in connection with which he intervenes or takes part in his official capacity or in which he is prohibited by the Constitution or by any law from having any interest, violate niyo po itong Anti-Graft and Sorry. Corrupt Practices. So, is this your last question? It's a criminal offense. And so the question, your comment on that, sir? Is this your last question? Yes, Who said that? Is that you saying No, that? no, no, wait. No, I'm citing po the... No, sorry. I'm citing po the... Sorry. Sorry, can I have the floor, please? Is this your last question? Well, Yeah, I'm aware of that. Wait, give me your last question and then I'll answer all your questions together. Last Yeah, question. so question is, Sorry, you have I shares understand. for and Can then you your give me- comment on this particular... And then, can you give me your last question? After that, I'm gonna answer both at the same Sir, time. ganito na lang. Do you think that you violated No, wait. I'm gonna answer. Walang kwenta tong ano na to, press con na to. Minamama nyo tong bata, mawalang yakay ko, reporter kayo. Okay, but can you tell me your last question? So, Well, last question. It depends on your answer. Last sir. question. We cannot know. sorry. I already announced that. Sorry, let me Then answer. let's let Let me answer. this question after, yes. I read the part of the Constitution. Did you violate po? Yan. Teka, tanggalin ko yung ano ko, yung tanggalin ko ha, pakita ko sa inyo. Yung entitled na reporter ng News 5 na pagka-umasta kala mo Ito sino. na Yan o. 1987 Constitution, Article 6, Section 14. Thank you, sir. Okay, sir. Kita nyo? Siya ho yun. Ako po ay Kala mo naman, nuknukan ng kagandahan. Yung mukha na kamukha. 1,000 lang naman lamang niya dito kay Auntie Claire eh. obviously well advised and informed ng mga abogado. Kaya siguro inosente lang ang mga nag-iisip na ako po naman ay gagawa ng ganyang pagkakamali. Akala nila wala akong abogado. Malinaw po sa batas na walang paglabag ang ownership ng financial interest ko sa Solar Philippines Power Project Holdings na may interest nga sa mga DOE service contracts. At please allow me to finish. Nabanggit ko po kanina na ako po ay una, nag-disclose ng aking ownership sa aking SALN, hindi nagpa-participate sa mga diskusyon tungkol sa energy sector o franchises, at ang policies na ito ay malinaw po sa Kongreso dahil karamihan po ng Kongreso ay may ownership sa mga kumpanya na may ganito ding klaseng mga kaugnayan sa gobyerno. Kasi napaka-lawak po ng sakop kung ang inyong interpretasyon ay ang ownership ng mga shares sa kumpanya na may dealings with gobyerno ay ipinagbabawal. Kung ganun po, ako po ay nananawagan na magkaroon tayo sa January 26 ng malawakang talakayan sa lahat ng mga potensyal
na conflicts of interest. Yan. Tingnan natin ang mga salin ng 318 members of Congress at Yan. ano ang mga kaugnayan ng mga kumpanya na pinag-aari nila. O para doon sa reporter ng News 5, yung umaasta, kala mo nuknukan ng kagandahan. Ang dami magaganda reporter ha, kala mo umaasta ka. O pag nakikita ko yung alin na yun, kala mo kasi kung sino pagka nagtanong. Hindi naman ganun kagalingan ng tanong, ifinifeed lang naman ang mga abogado sa kanya. Di ba pinapatanong lang naman sa kanya. Sa mga kontrata sa gobyerno at ang lalabas po siguro ay marami pang mga ibang may ganyang mga kaugnayan sa gobyerno o higit pa at ang legal advice po is yung kailangan is disclose mo tapos huwag kang magkaroon ng participation sa mga diskusyon sa Kongreso tungkol sa mga sektor ng kumpanya mo. Notwithstanding that, meron pang mga iba na may-ari, for example, ng construction company, pero may kaugnayan sa DPWH o sa Public Works Committee. Pero ako, mas maingat ako. Hindi po ako nakikialam sa Energy Committee sa Kongreso. At ang aking sagot sa inyong tanong ay no, walang issue. Kasi ito naman po ay ayon sa advice ng aking lawyer. And then meron pa akong isang dadagdagan pa, pero pwede niyo pong So tapusin. your categorical answer ay hindi po kayo lumalabag dito sa article Yes, categorically. Hindi. Kahit indirectly na Pero ako po ay welcome sa... Please let me answer. I welcome 6 hours committee hearing with both the franchises, energy, DICT, transportation, public works, lahat po ng mga komite sa Kongreso patungkol sa mga sektor ng ating ekonomiya para buksan natin ang mga salain ng lahat ng mga congressman para makita natin ang may mga deklarado o hindi deklaradong kaugnayan sa mga kumpanya, sa mga sektor na ito dahil ako po ay consistent sa ating advokasya para sa transparency. Ako, i-disclose ko po lahat dahil ang ating categorical answer sa inyong tanong ay wala pong paglabag sa batas. Lalong-lalo po dahil i-disclose ko po itong lahat. At kung may pagkakataon na talakayin ito sa Kongreso, I am not only open to that, gusto kong talakayin ito sa Kongreso. Saludo, Congressman Lee. That applies not just to the constitutional provision, but also Wala, puro kabobohan na ang tanong itong mga media na to. As always, maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Palakpakan natin itong si Congressman Leandro Legarda Leviste. Palakpakan. Saludo, saludo. Para dito kay Senator Loren Legarda, huwag ka kasing tumabi sa mga siraulo, kaya ngayon hindi ka makagalaw na maayos. Maraming salamat. Malino natin Pilipinas.